Okay, sa mga kapatid naman, unahin natin si siyempre panganay, Ate Chona. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nakikiramay sa amin, sa kapatid ko. Maraming salamat po sa inyo. Noong mga panahon na mga kabataan pa namin, mga masasayang alaala namin ni Jerry. Nagbibiroan kami, naghahabulan. Ngayon, wala na, di ko na siya makikita kailanman. Napakabait niya. Super bait niya. Kahit mahilig siya magpatawa, joker. Papatawanin ka niya. Kahit kunwari, galit ako. Aamuin ka niya, yayakapin ka niya. Ngayon wala na siya. Jerry, maraming salamat sa pagmamahal mong binigay mo sa akin. Mahal na mahal din kita, di kita makakalimutan kailanman. Sana masaya ka na doon. Kasama mo na si Mama, yung mga lola natin, mga tita, mga nawala na. Makakasama mo na sila. Magaling ka na pagdating mo doon, pagharap mo kay Lord. Sana, ilapit mo kami kay Lord. Na kung ano man mga kasalanan namin na nagawa, hindi mo kami ng tawad. Iabot mo kay Mama na mahal namin sila. Pati ikaw, mahal ka namin. At sa dalawa na mga magkapatid, Aileen, Janet, sana naman magpasanuran kayo ng magagandang sa parting papa mo na lang. Hindi na kayo mag-aaway. Kung ano man ang mga problema nyo, pag-usapan nyo ng maayos para huwag na kayo magtatalo na para kay Papa mo na lang, naalaala nyo, na maging maganda ang samahan nyo, na isa pa kayong pagkakataon. Magbawi kayo sa mama nyo. Bawiin nyo kung ano man ang pagkukulan nyo sa papa nyo, iyan nyo sa mama nyo. Yun lang. Maraming salamat po lahat. Thank you. Okay, welcome po ang sunod, si Ate Tess, from KPJ. Magandang gabi sa inyo lahat. Ayaw ko na magpahiya. Ako ay yung kasunod na Kuya Jerry. Alam ko sa inyo kung anong ugali ni Kuya. Isa siya, mabuting tao, mabait ng Kuya, at siya ay maalalahanin. Lahat ng mga ginawa niya sa amin, makikita namin talaga yung totoong pagmamahal niya sa amin, mga kapatid. Maalalahanin, lalo na pag nung time na nandun ako sa bahay, wala akong makain. Binigyan niya ako ng pagkain. Sinisilip niya ako sa bintana. Sabi niya, Tess, kumain ka na ba? Yun. Yun po siya na hindi makakalimutan. Kasi siya yung kuya na maalalahan niya talaga. At napakabuting kuya. Kahit na
kahit na sabihin natin na minsan na palabiro siya, gugulatin ka, yung time na nananahimik ka, biglaan sisilip ka, biglaan gugulatin. Doon, yun ang mga hindi ko nakakalimutan kay Kuya. Jokers Kuya eh. Pagpalabiro, kaya hindi ko maano na sabihin na natin na may time kasi minsan galit siya, pero malambing. Naglalambing siya sa amin. Kaya Kuya, lahat ng mga nagawa mo sa amin, hindi namin makakalimutan. At alam ko, masaya ka na dahil kasama mo na sila Mama at Papa, si Ama, at lalo na si Lord. Kaya sana, yan mo rin kami kay Lord para gabayan kaming lahat. Kaya kung nasan ka man Kuya, lagi ka rin namin hindi makakalimutan, nandito ka lagi sa puso namin. Salamat po sa inyo lahat, sa mga dumalaw. Tawagan ko naman po yung sumunod kay Ate Tess, si Ate Joy. Kung kaya ka niya, kaya mo ba? Maraming tissue. Hindi na wala. Kailangan mo ng timba. Gandang gabi po sa inyo lahat. Hindi ko yung kakaya. Kaya na yan. Ang sasaya araw lang namin ng Kuya. Yung every time na dumandalo kami sa kanya, lalo na nung may sakit siya. Pero wala pa siyang sakit, masaya na siya nung nakikita niya kami. Medyo yung sasalubungin ka niya, yayakampig ka niya, hahalikan ka niya. Sabihin niya na namimiss ka niya, mahal ka niya. Ganun. Yun yung hindi ko makakalimutan sa kanya. Pag nagkakasama-sama kami magkakapatid, nandyan yung mga biruan, tawanan, buhaan ng litrato na nagsasayaw kaming lahat, na nagpipicture kami ng pila-pila. Parang katuwaan ng bana na maging masaya lang talaga ang pamilya. Kahit na wala na kami mga magulang. Pinaparamdam namin sa isa't isa na mahal namin ang bawat isa. Hindi ko na mararamdaman ngayon yun. Kuya, mahal ka namin. Pinakal niya ako, nawala ako ng malay. Kasi Kuya Jerry, mahilig. Napakabait na tao nga kasi, madaling maniwala. Naniniwala siya sa wrestling. Yung World Wrestling Federation, nanonood siya palagi sa TV. Idol niya si Hulk Hogan. Hulk Hogan. Wrestling ako, sinakal ako. Nagpanik tuloy siya, nakita ko sa taas ng bahay. Undertaker ba? Kumukha niya si Undertaker. So, hinimatay ako, di nagpanik siya. So, yun, mabait yan eh. Sinakal ako. So, yun, joke lang. So, okay lang talaga ang kuya namin. So, isa yun, yung isa pang naaalala ko, hindi ko makakalimutan. Hindi ko maalala kung ilang taon ako. Palagay ko mga high school or elementary. Nagpunta kami kay Ama dito rin sa Manila Memorial. Kahit hirap na hirap siya, talagang alam kasi sa motor nakangkas ako sa motor ako, nahihirapan siya kasi sa layo ng biyahe, hirap na hirap ako doon sa motor. Talagang alala niya ako, nakita ko kung gano'n siya nahihirapan. Pero hindi siya nagagalit. At talagang inalalayan niya ako, binibilan niya pang merienda. Palagay ko elementary na ako nung kasi parang bata pa ako eh. So doon ko naalala sa Kuya Jerry. And yun nga, medyo nalulungkot na ako kasi hindi ko natumbasan yung pagkaitan niya. Nahuli kami kasi nagbabala kami pumunta sa kanya. Pinag-uusapan namin eh kasi nga matagal namin hindi siya pupuntahan. Yun, nahuli kami. Tapos di namin akalain, pinag-uusapan pa lang namin yung Manila Memorial na papaayos yung lapitan ni Papa na tumabingi kasi may nilibig dun eh. Nakita namin nung November 1. Pinag-usapan namin ni Ate Joy, tumawag siya sa akin na ipaayos ko yung lapida. Hindi ko akalain na kinabukasan nun,
Yun na nabalitaan namin si Kuya. Tumawag si Ate Tess or si wife ko, si Tina. In-inform ako na wala nang araw si Kuya. So hindi ko akalain na yun pala yung magiging parang paramdam na rin na nagkakaroon ng ano. Ayusin talaga yung Manila Memorial. Oo, parang pinababalik kami sa Manila Memorial. Yun na pala yun. So, Kuya, pasensya na kung hindi ko nasuklian yung mga kapaitan mo sa akin. Pero alam ng Diyos na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Kasi iba yung kapaitan ni Kuya eh. Walang nagagalit ka pero buwang tao eh. Yun lang po. So tawagin ko po yung sunod sa akin. Pasensya na po, baka abutin tayo ng umaga, marami po kami. Si Gigi. Gandang gabi. Gigi. Bunsong babae sa magkakapatid. Ayoko rin umiyak kasi ready na rin naman ako. Before pa man, ready na ako na alam ko na yung pwedeng kasi alam ko na yung hirapan rin naman si Kuya. Sa mga times, siguro yung time na nabalita akong gano'n, hindi na ako agad naiyak kasi alam kong madarating yung time na gano'n at the same time. Meron. Na hinanda ko na yung sarili ko kahit alam kong hindi dapat kasi gusto ko pa naman tumagal si Kuya, makasama pa namin ng matagal, pero syempre dahil nga may sakit siya, alam namin, nakikita namin nahihirapan siya. So, niready ko na yung sarili ko. Nung nabalitaan ko, nung tumawag sa akin yung kapatid ko, Ate Tess, na sinabi rin ni Ate Joy, hindi ako agad naiyak. Hindi ako umiyak talaga. Pero deep inside, masakit. Pero hindi ko lang siguro, ito kasi talagang ako yung tipong nagtatago na sa loobin. Pero nung tumalong na kami dito, first time na nakita ko siya, umiyak na ako. Pero kausap ko siya, sabi ko sa kanya, masaya ako in a way na hindi ako masaya dahil namatay siya. Masaya ako kasi no pain na. Okay na, tanggap na namin, tanggap ko na, hindi na siya maghihirapan, hindi na siya maghihirap. Kasi makakasama niya na sina mama, sina papa, na ama. Kung tutuusin, lucky pa siyang masasabi kasi tapos na yung paghihirap niya, tayong nabubuhay is nandun pa rin, mag-ano pa tayo. Although, hindi naman natin dinadasal na mas gugustuhin pa natin humaba pa yung buhay natin. Pero sana, habang tumatanda tayo, maging maayos, maging healthy. Sana hindi rin natin maranasan kung ano yung mga paghihirap na hindi lang si Kuya, pati na rin sa mga nagkakasakit na namatay na because of yung sa health nga problem. Then, yung good memory ko kay Kuya, nung wala pa siyang sakit, ayun nga, katulad ng sabi ng mga kapatid ko, sobrang maalalahanin. Pag yung tuwing uwi ako ng Cavite, every weekend, ang gagawin niya, susunduin niya ako. Bago kami umuwi ng bahay, pupunta muna kami sa Karinderya, pakakainin niya muna ako. Kahit ako yung may trabaho, kasi nag-tricycle si Kuya. So kahit ako yung talagang may maayos na trabaho, siya yung manlilibre sa akin. Pakakainin niya ako kahit soft drinks, ganun yung niya palagi doon. Every weekend yun. Tapos, may pag-umaga, na every weekend, umaga, breakfast, meron ng tinapayan agad. So lahat, actually hindi lang sa akin, sa lahat sa aming magkakapatid, ganun yung ginagawa niya. Na laging may breakfast sa umaga. Tapos lagi niya nga rin tatanungin talaga kung ano yung gusto namin, gusto ko, bibili naman niya. Then, itong time na nagkasakit na siya, yun na, tuwing dinadalaw rin namin siya. Tapos,
masaya siya every time na dinadalaw siya. Kasi na pupuntahan ko naman siya time of time kasi nga pag nagpapa-check up, na gano'n. Kumbaga parang representative ng mga kapatid ko, ako yung dumadalaw kasi the time na mas free ako sa kanila. So, mas pina-atitas kasi malayo sila eh. Parang gano'n. Si Boyer, nandun si Boyer, pero syempre, hindi niya, parang ako yung dumadalaw sa kanila kasi yun talaga yung ano ko, na pupunta sa Cavite. So, pag nandoon, happy siya na gusto niya yung pasalubong. Ang favorite niya, raisin. Ayun ang favorite na ano niya. Pag yung pupunta kami ng grocery, lagi ang pupunta doon sa ano ng raisin. Hindi, raisin talaga yung ano niya. So, yun yung pinaka-ano niya talaga. So, tuwing grocery time, ayun ang isa lagi hindi mawawala sa gusto niya ng pagkain. So, yun, pag yung mga, yung pag minamassage ko siya, pinapaliguan, hindi na nahihiya. Pero, okay naman na ano, masaya naman yung ano ni Kuya. Sobrang bait. Yun nga yung palabiro, palatawa, laging lahat kami nilalambing niya. Parang wala naman siyang pinipili. Lahat kami nilalambing niya. Kung sino yung pumunta doon, yayakapin niya, kukumustahin niya palagi, ibigyan ng almusal sa umaga, para niya siya. So, Kuya, happy ka na. Nandito ka lang sa ngayon, masaya ka kasi nakikita ko kami lahat, magkakasama, magkakapatid. Then yung mga bumisita sa'yo, mga pinsan natin, matagal mo na hindi nakita at siguro hindi man kayo nagkausap or nagkaharap ng personal. I know nakikita ko sila, nandiyan ka na sa paligid. Huwag kayo matakot. Pero ganyan naman talaga, di ba, yung ano. So, hindi pa siya, siguro, happy na siya kasi kasama niya na sila mama. Kasi papa. So, Kuya, mahal na mahal ka namin. No more pain. Alam ko ready ka na rin humarap kay God. So, I love you, Kuya. Okay, tinatawagan naman po natin ang aming bunso. Bunso pero pinakamatangkad eh. Bunso pinakamatangkad. So, si Boyet. Magandang gabi po. Ako po si Boyet na pinaka-bunso po sa lahat. Ang naalala ko po kasi, kami po talaga matagal na nagsama nung siya ay malakas pa dahil parehas po kami namamasada ng tricycle sa Cavite. Dito sa Imus. Bale, ang naalala kong kay Kuya Jerry nung bumuhay pa. Mabait po siya at maalaga sa mga anak. Lagi niyang naalala sila Kenneth, si Aileen, tsaka sa mga anak ko, papasalamat ako kasi tumutulong din po siya. Tsaka kahit alam niyang wala na siyang hindi ganun kalaki ang kanyang kita, pero pinipilit niya pong makapagbigay ng kahit konti para lang makatulong. Yun po. Hindi yan. Sa akin po tanggap ko na rin po kasi lahat naman po tayo darating sa ganun. Dahil ang buhay po natin ay niramdam po natin sa Panginoon. Kaya ngayon tinatanggap ko na po. At dati po natatakot din ako na na yung takot mamatay, gano'n. Pero ngayon, tinatanggap ko na. Kasi lahat tayo darating sa gano'n. Sila po, thank you.
So meron pa po bang ibang gustong bigay ng kanilang para kay Kuya, Serta, pinsan, mga kaibigan, pamangkin, manugang, Anak mo, ay mga anak mo. Mga gusto na. kasama. Pamangkin. Mga gusto magsabi. Kaya gusto mo salita para kay Tito Jerry, Papa Jerry. Si ate, pinsan ko to pinsan, Ate Lisa. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po yung pinsan ni Kuya Jerry na kung saan sa kapatid ni Antipe, bali yung family namin, yung family niya, yung naging very close. Nagkapalitan kami ng pagtira nila sa amin at pagtira ko sa kanila. So, inaalala ko yung kabaitan ni Kuya Jerry tuwing umaga, kasi siya yung unang nagigising talaga sa akin, di ba? So, andyan talaga yung pag-ano niya ng almusal, ganyan. Sobrang mapagbiro talaga si Kuya Jerry at saka maalalahanin. Tsaka sa buhay ng tao, to live is to die, and to die is to live. Isa pa pakinabangan para mabuhay tayo at isang pakinabangan kung mamatay man tayo na sa Lord. Yan lang po, salamat. Di po, so kung wala na, wala na. Kasi medyo mahaba na rin po baka most time pauwi. So, alam nyo, medyo ako kahit paano okay na ako ng si Kuya dahil kahit paano hindi siya namatay sa Dubai, sa sakuna, hindi siya namatay sa aksidente or karahasan. Ginawa ng ibang tao, siguro mas masakit po yun. So, mas okay na po yan na nakapagtay na si Kuya Jerry.